Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, leader ng wanted na criminal group sa Lanao del Norte patay sa engkwentro, 1.02 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu at mga baril na samsam. Pagpapalakas ng flood control, iniutos ni PBBM, LTO crackdown versus pekeng plaka sisimulan sa Setyembre 1. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang isang most wanted person na umano'y leader ng Masaronay Group matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Barangay Mindalano, Salvador, Lanao del Norte noong August 17. Kinilala ng Police Regional Office 10 ang napatay na si Khalid Talib Masaronay, number 7 most wanted person na nahaharap sa mga warrant kaugnay ng 8 murder at isang frustrated murder. Ayon sa pulisya, nagpaputok si Masaronay habang inihahain ang mga warrant, kaya gumanti ng putok ang mga operatiba. Iniuugnay din siya ng police intelligence sa illegal drugs, gun for hire activities at pagbibigay umano ng pinansyal na suporta at kanlungan sa mga personalidad na konektado sa Dawla Islamiyya Maute. Narecover sa lugar ang M16 rifle, Glock .45 pistol, mga bala at 150 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.02 million pesos. Isinailalim sa forensic examination ang mga nakuhang ebidensya. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng dredging at pumping operations at pagpapalit ng lumang drainage systems kasunod ng malawakang pagbaha dulot ng habagat. Sa situation briefing nitong August 19, iniatas din ng Pangulo ang pag-upgrade ng seawalls at floodwater management structures at pagtatapos ngayong buwan ng detailed engineering para sa 30 underground water storage sites. Ipinag-utos din ni Marcos na pag-aralan ng water capture and reuse system para mapakinabangan sa household, industrial at irrigation purposes ang tubig baha. Samantala, sa Quezon City, 9 na truck ng basura ang nahakot sa G. Araneta at E. Rodriguez Avenues matapos ang pagbaha. Pinag-aaralan din ang pagtatayo ng water detention basins upang pansamantalang saluhin ang tubig baha at mabawasan ang pag-apaw ng mga ilog. Sisimula ng Land Transportation Office o LTO sa September 1 ang nationwide crackdown laban sa mga sasakyang gumagamit ng pekeng plaka o unauthorized improvised plates. Sa press conference noong August 18, sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao na i-impound ang sasakyang walang authorization habang kukumpiskahin ang counterfeit plates ng mga may permit. Kasunod ito ng pagkakaharang noong August 14 sa supercar Porsche 918 Spider na nakarehistro kay actor Derek Ramsey dahil sa unauthorized plate. Lumitaw na ipinahiram ni Ramsey ang sasakyan sa kaibigang negosyanteng si Anthony Jude A.J. Violago na umaming nagpalit ng plaka. Noong August 17, humarap sina Ramsey at Violago sa LTO at voluntaryong itinurn over ang sasakyan na nananatiling impounded habang iniimbestigahan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.